Okay mga lods, welcome back to another content and pag-uusapan po natin tong Assort Edge versus Queen Yasmin. So ano po ba tong Facebook page ng Assort Edge? Ang Assort Edge po kasi, ayan, explanatory journalism, contextual reporting, humor, infographic, we break big stories to stay ahead. So essentially parang ako lang siya, sausawero din sa mga bagay-bagay. Pero ang iba sa kanila is mas paano ba to? Mas maganda yung presentation nila. And of course, may mga tinitake din sila ng mga controversial issue. Isa nga dyan yung kay Queen Yasmin. So, we will be covering yung kay Queen Yasmin kasi nagdalawang content sila rito. Yung genesis muna nito. So, I believe kailan ba tong episode na to? Hindi ba ano to? 2024 yata ito. Bakit ngayon lang nila hina-highlight? Pero ang tanda ko kasi yung Exopagus na yan, nauso talaga yan ng bandang first term ng taon. I forgot kung 2024 or 2025 eh. Pero grabe yung pagka-trending niyan. Kasi yung ito kasing ginagawa ni Queen Yasmin, yung bibigyan siya ng topic tapos mag-freestyle poetry siya. So, ang tawag kasi dyan slam poetry. Now, realistically naman kasi talaga, when you say freedom of expression, you can be absurd as you want as long as wala kang inaapakan na tao or as long as hindi ka gumagawa ng isang libelous action or slanderous action sa kapwa mo. Ibig sabihin, Exopagus is perfectly legal. Now, punta tayo kung bakit nagtitrending yan. Kasi, sa social media kasi, hindi naman, sa media actually, yung novelty kasi, yung pinaka hinahanap ng tao. Tingin nyo, bakit, bibigyan ko kayo ng dalawang example. Di ba pag may bagong meme, mabilis siya mag-viral. Bakit? Bago, novel kasi siya eh. Sa TV, di ba pagka yung mga sila Vice Ganda, sila Bayani Agbayani, yung mga hindi kumakanta, bigla silang kumanta, di ba? Ang tawag dun sa mga kanta nila, mga novelty songs. Kasi nga, these are things na, alam mo yun, na ginagawa lang nila para maiba. Now, ang iba kasi kay Queen Yasmin talaga. Ito, sabi dito, Exopagus, walang context, walang substance, pero viral. Okay? May context yan. Yung context niya, yung personality niya mismo. Yun yung iba sa kanya. Kung sino siya. Kasi like for example, lahat ng tao pwedeng basically mag-slam poetry ng ng nakakatawa lang. Pero iba pag dineliver ni Queen Yasmin. Bakit? Kasi si Yasmin na siya eh. Meron na siyang puwang sa puso ng Pilipino. That's why, benta agad kapag siya yung nagsalita. Di ba? Isa pang example, yung mga favorite nyong influencers. Di ba? Pag sila yung gumawa ng sa vlogging na lang, si Kong TV. Pag si Kong yung nag-post, talagang maraming magre-react, maraming magla-like, maraming mag-share, or maraming ma-upset. Depende kung ano yung ipopost niya. Kasi nga si Kong TV na siya, meron na siyang puwang dito sa ating mundo. Sa ating bansa pala. Pwede rin sa mundo kasi mga Pilipino naman nasa buong mundo na yan. Ganon din kay Queen Yasmin. Kasi nga, yung sarili niya mismo, yung nagde-deliver ang mismong binibili ng tao. Walang substance pero viral. When absurdity becomes currency, sino ba talaga ang kumikita at ano ang binabayaran natin? Entertainment. Kasi, absurd nga siya. Ibig sabihin, it's nonsensical to begin with, or it doesn't follow traditional logic. Like, if you want to be entertained ng something logical, watch a Dave Chappelle show. Pwede, diba? Or watch yung mga modern stand-up comic ngayon na talagang ang rekta nila doon sa mga social issues. Pero pag nanood ka kay Queen Yasmin, this is just a girl na wala lang, katuwaan lang talaga pag kumakanta siya. Ang ano kasi kay Queen Yasmin talaga, yun naman talaga yung bentahe niya, yung pagiging makulit, di ba? Yung absurdity nung ginagawa niya. I believe na iintindihan niya kung bakit siya binibili ng Pilipino at sinasakyan niya yun. And we thank her for that. Dami na ang problema ng Pilipinas.
Si Queen Yasmin pa yung tatargetin, di ba? Tuloy natin. 8 seconds of nothing. Exopagus, that's it. That's the content. Somehow it's everywhere. Kasi it's funny. Yun lang yun. It's absurd. It's novel. Di ba? Parang ano bang gusto nyo? Kailangan lagi yung talas-tasan natin matatas. Di ba? Yung mga barang humihiwa ng regla. Di ba? Ganun ba? Hindi, syempre hindi. Ay, nako. Tuloy natin. Queen Yasmin didn't create art. She whispered word and made it awkward gestures and became a phenomenon. No, it's Queen Yasmin. Palitan niyo yan ng any person na hindi si Queen Yasmin. Will it work? I highly doubt na hindi, di ba? That's it. Virality looks on you. Tuloy natin. Ito yan eh, yung sa mga kasama pa niya, mga sakay din sa trip niya. Okay, after being bullied, left college after being social media became her escape and income. Her breakout moment was whispering Exopagus. Hindi that is just selling her short. Pucha, alam nyo kung ako naaalala ko kay Queen Yasmin. Ito, elite ball knowledge na to. Yung kumanta siya ng hahayaan mo sila, extended version. Ano? Assault Edge naman. Ako, ginagamit ko rin yung infographics niya eh. Kasi naalala ko meron siyang, I think si Attorney Claire din, ginamit din yung infographic nila nung one time. Yan naman yan. Ang hina nyo naman sa research. Bawian nyo. Hanapin nyo yung hayaan mo sila. Hayaan. With zero context, absurd, empty, perfect for scroll addiction. Hindi naman. May context yan siya mismo. Kasi nga slam poetry yan eh. Kayo yung nakamiss ng ng tawag dito, ng reason why ginawa niya yan. Ito. She's not alone. Mimio exaggerated dalagang Filipina shtick. Buknoy glamours nonsensical. Skits, Donnelly recycled same trending audio. The formula is simple. Just gives minimal effort and maximum. Ano yung kay Donnelly? Hindi ko matandaan yung kay Donnelly. Kay Mimia, oo. Naalala ko yan. Kay Buknoy din. Kaso iba-iba kasi to eh. Like for example, comparing Buknoy and Queen Yasmin, parang apples and oranges yan eh. Gets nyo? Kasi nakakatuwa kasi si Queen Yasmin. Si Buknoy kasi hindi eh. As far as I can remember Ay, nako. Alam nyo, Assault Edge, next time na ganyan, mag-consult naman kayo dun sa mga memers. Diba? Marami naman memers dito. This is like ano to eh. I know this page is very intellectual. Pero you have to like understand yung meme culture sa Pilipinas. And dun sa meme culture sa Pilipinas, numero 1 dun si Queen Yasmin. Real talk lang kasi nakakatuwa naman talaga siya. Hanapin nyo nga yung hahayaan mo sila. Cover ni Queen Yasmin. Yan. Platform gives creators millions of eyes. They could educate, inform, and challenge. Instead, they peddle stupidity because it pays better. Entertainment choice, and this is calculated damning down. Hindi naman. Mali yan. Mali ang ganyan. People also wants to be entertained. Diba? Ganun naman talaga eh. Biruin mo, 12 oras ka sa trabaho, including the fucking traffic. And ang gusto mo lang is mag-scroll ka para maibsan yung mga shit mo sa buhay. So anong gusto mo? Mag-aaral ka pa habang nag-i-scroll ka, 'di ba? Manonood ka ng mga vloggers na nagpe-peddle ng propaganda nila or ng kung ano man, 'di ba? Syempre minsan gusto mo ma-entertain din. Kaya nag-e-exist or nagkakaroon ng platform or nagkakaroon ng audience yung mga kagaya ni Queen Yasmin. And to that extent, yung mga comedy vloggers, it's because of this. The simple fact that people want to be entertained. They want to escape from the harsh reality ng buhay nila. So why are you crying there na parang ang sama nung ginawa ni Queen Yasmin? Hindi. You have to understand that social media is also an entertainment platform. And novelty sells. Ganun talaga eh. Hindi lang naman pang matalino ang social media eh. Or hindi rin to pang totally bobo. Everyone here is welcome as long as you do not do anything illegal. Goods na goods ka. Anyway, tuloy natin.
At first, others profited while Queen Yasmin fought for scraps. By 2025, she learned the game. Fonts, emojis, Canva templates. Now she's cashing in on the same. Ano ba naman? I mean, meron pa bang ibang tao na parang si Queen Yasmin yan? She's one of a kind. Yun yung novelty niya yung binibili ng tao. 'Di ba? Sobrang hirap kaya maging viral dito sa ating bansa. Like, na-try nyo na ba na magkaroon ng viral na content dito sa social media? I can speak from experience. Ang mahirap talaga. At dapat magpasalamat kayo. Kita nyo, nag-uusapan yung page nyo because of Queen Yasmin. Di ba? Tuloy natin. Ito, every meaningless video is a choice. Every viral loop trades culture for value for quick cash. Ano bang gusto nyo? Lahat na lang pang matalino? Hindi naman ganon. Minsan gusto mo rin ng wala lang ma-entertain. And ganon yung bentahin ni Queen Yasmin for the longest time. And hindi naman parating nagtitrend si Queen Yasmin. Meron din downtime like everyone else dito sa social media. Pero at least well-beloved si Queen Yasmin. They're not trapped in the system. They're profiting from it. Kaya nga, who said anyone is trapped? Parang napaka-cynical kasi ng take na to eh. Like, there are levels to this game, tong social media na to. There are, merong mga absurd na entertaining stuff dito. Like, for example, if you watch a skit ni Malupiton, pang makulitan lang talaga yon, pangkupalan lang talaga yon. And it's very entertaining. And meron din naman yung mga, hopefully, yung mga debunks ko na nag-enjoy din kayo. So, depende yun sa titingin. No? Diba? Pag may viral issue, andyan ako. We build an economy where not saying nothing pays. Hindi. May sinabi nga, exopagus. Ano to, rage bait ba to? Assort Edge? Creator Yasmin aren't victims. They are salespeople. Who said she was a victim of anything? Kumikita siya dyan eh. Content creator siya eh. Ba't nyo fina-frame ng gano'n? They had the platform and yet the reach, yet they choose stupidity and we're all dumber for it. So, tatanungin ko kayo, do you think na si Queen Yasmin needs to make a thesis to entertain her audience? Of course not. Di ba? Ano ba gusto nyo? What the fuck? Pero after a few days, Assort Edge made a, retraction, I wanna say. We got it wrong the first time. This isn't about shaming creator for making rational choices in a broken system. From absurd, naging rational, sure. It's about recognizing that we're all participant, platform, audience, and creators, okay? The ecosystem is ours. The question is what to do next. Depende naman talaga yan kung anong entertainment gusto mo eh. Pwede naman tayong magmalaliman. If you want to be entertained ng malalim yung salitaan, watch a GL. Yung si GL sa Flip Top, na mag-battle rap siya, yun, malalim yun. Or watch a stand-up comic ngayon sa mga panahon ngayon. Pero yung mga kagaya ni Queen Yasmin, what sells them is novelty. Pero look, ang tagal na ni Queen Yasmin dito sa internet, pero she finds way to be novel, di ba? Exopagus, hayaan mo sila, ano pa ba, yung font ngayon. So, tapos ano pa ba yun, yung mga issue niya ngayon, yung mga, dun sa yung boyfriend niya, yung security guard. Anyway, she's a very interesting personality to say the least. Kaya siya nagsasucceed dito sa social media. And I'm really glad na people still likes her for her personality. Nakakatuwa naman talaga siya. Give her that. Hindi naman siya para magsulat ng thesis para ma-entertain tayo. Diba? Anyway, yun lang naman yung sa akin for today. Sabi nga ni Eman at Kienza, a little bit of kindness goes a long way. Yun lang naman po. Gege mga lods.